Mga ka-Republic, mas higit na mahusay ngayon ang bagong rebuild na Barangay Ginebra. Ito ang pahayag ng Meralco coach na si Luigi Trillo. Sabi naman ng iba, nagpapa-underdog lang daw ang Meralco pero ang totoo'y kaya raw tapatan ng Bolts ang puwersa ng mga mag-aalak. Mamaya na rin ang pinakahihintay na paghaharap ng rain or shine at converge sa sariling version ng mga ito ng best of 3. In terms of players ay medyo nakalalamang daw ang Fiber Xers, ngunit angat daw ng malaki ang Elasto Painter sa coach na tatawag ng play. Ang lahat ng yan, mamaya na. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa season na ito ay hindi pa nananalo ang Meralco sa Barangay Ginebra. Very aware daw si Coach Luigi Trillo sa realidad na ito at mamaya 7:30 PM sa Araneta Coliseum may pagkakataon ng Bolts na makabawi sa mga mag-aalak. Na-sweep ng Ginebra ang All-Filipino Conference Champion sa Governors Cup Best of 5 quarterfinals at olat din sila sa Gin Kings sa huli nilang tapatan sa elimination. At para kay Coach Luigi Trillo, magiging napakagandang pagkakataon kung mananalo sila mamaya sa Game 1. Hindi lang sila makakaganti sa 4 na sunod na pagkatalo sa Ginebra sa season na ito, makakalapit pa sila ng isang hakbang upang makausad sa next level. Ngunit sa isang interview, sinabi ng Meralco coach, mas higit na mahusay ang Ginebra squad ngayong conference kaysa Gin Kings na nag-sweep sa kanila sa Governors Cup. Higit daw mas lumakas ang bagong rebuild na team ni Coach Tim Cone. Nang masweep sila ng mga mag-aalak ay wala pa sa Ginebra si Troy Rosario. Katatapos lang noon ang contract ni Troy sa Blackwater at si Troy naman ay tinitimbang pa kung saan team siya pupunta dahil may malalaking offer sa kanya ang iba't ibang kupunan. At pinili nga ni Troy Rosario ang Barangay Ginebra na nagdagdag ng puwersa sa Gin King sa ilalim. Hindi lang yan, nabanggit din ni Luigi Trillo ang pagbabalik ni Jamie Malonzo who is very athletic. With Jamie Malonzo in number 3 and Troy Rosario in number 2 position, mahirap na kalaban daw ang Gin Kings. Wala pa ang dalawang ito nang magtapat ang Ginebra at Meralco sa Best of 5 Governors Cup quarterfinals and yet na-sweep sila ng Ginebra. Ito ang context ng mga pahayag ni Luigi Trillo sa mga sports reporter. At siyempre, nariyan pa si Justin Brownlee at si RJ Abarientos na nadadagdagan ng kumpiyansa bawat laban. Pero nagpapa-underdog lang daw ang Meralco coach sa pagsasabing higit na mas mahusay ang bagong rebuild na Ginebra team. Posibleng party lang daw ito ng coaching strategy para isipin ng tropa ni Tim Cone na liyamado nga sila at maging relax ang mga ito pagdating ng actual na laro. Isa ito sa mga nakita nating weakness ng Barangay Ginebra. Very relax sila, parang overconfident sa pagsisimula ng laban kung kaya nauunahan, natatambakan kung minsan. Saka naghahabol at madalas ay nauubusan ng oras. Ang ganitong malamyang simula ang dapat iwasan ng Gin Kings. Di sila dapat magpauna sa Bolts dahil determinado ang mga itong makaganti sa kanila. Pag nakauna ang mga bataan ni Luigi Trillo at nakakuha ng kumpiyansa, may mga pandiing player ang mga ito upang tapusin ang laro. Isa si Brandon Bates at tiyak na gagamitin ng Bolts laban sa malalaki ng Ginebra at very capable sina Raymond Almasan at Cliff Hodge para bigyan ng oposisyon sina Japit Aguilar at Troy Rosario sa ilalim. Magsusukatan ng galing sa backcourt sina RJ Abarientos at Chris Banquero. Sina Scottie Thompson kontra sa kanyang Gilas teammate na si Chris Newsom. Nariyan din si Aaron Black na tatapatan naman ni Maverick Ahanmisi at si Alin Maliksi kontra kay Stephen Holt. Ngunit posible ring ma-assign si Holtz na gwardyahan si Akel Mitchell. Sa kabuuan, parehong may star players ang magkabilang kupunan na pwedeng sandalan ng kanya-kanyang team. Kaya totoo nga rin marahil ang sinasabi ng marami, posibleng nagpapa-underdog lang si Meralco coach Luigi Trillo.
Samantala, mataas ang kumpiyansa ni Converge coach Franco Atienza na mahihigitan ng kanilang team ang na-achieve nila last conference. Sa nakaraang Governors Cup ay nakasalta rin sila sa playoffs at nagawa pa nilang hatakin ang quarterfinal series sa Game 5. Sa huli, tinalo rin sila ng SMB. Ngunit ngayong na-out na sa picture ang Beermen, ang rain or shine naman ang nakaharang sa kanilang daan para makasalta sa semifinals na hindi pa na-achieve ng Fiber Xers mula nang saluhin nila ang franchise ng Alaska Aces. Number 3 ang Telco franchise at nasa number 6 naman ang ROS, kaya sila ang magbabakbakan sa best of 3. We will give it a good fight, sabi ng Converge coach. Ang goal daw nila ay mahigitan ang nagawa nila sa Governors Cup. Ito ang panlimang playoffs appearance ng Converge at hindi raw sila magiging masaya kung hindi sila uusad mula rito. Gusto nilang mahigitan ito at kung papalarin gusto nilang makaabot sa finals. Ngunit kailangan muna nilang tibagin ang tropa ni Coach Yang Giao na may katulad ding ambisyon. Sabi ng mga basketball aficionados, in terms of players ay may advantage raw ang Fiber Xers. Mula kina Alec Stockton, Shawnee Winston, Justin Aranya, Jordan Heading at Justin Baltasar, may matibay na core ang Converge na pwedeng tumapat sa first unit ng kahit na sinong PBA team. Ngunit may matibay na mga bataan din si Coach Yang Giao. Pambato ni CYG sina Andre Karakot, Anton Asistio, Kailan Chongson at Limeti. Andrea Nocom, Gian Mamuyak at Kit Datu na kayang tapatan ang firepower ng Fiber Xers. Kung nakalalamang daw ng bahagya ang Converge sa mga players, angat daw naman ng malaki ang elasto painter sa coach. Veterano si Yang Giao na may 6 na PBA championship under his belt, samantalang rookie coach ang mentor ng Fiber Xers. Coach ang nagkukrokis ng strategy pero mga players ang nag-i-execute ng play. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo Barako Mananabas, totoo ka. Kawawa kaming mga nagbabayad dito. Shoutout sa iyo at sa baby mo. Sa iyo rin, Efren Mendoza, salamat sa suporta kabayan, lagi kang nariyan. At sa iyo rin, Enrico de Guzman, mula ito sa Bawan pero nasa Belgium ngayon. Shoutout sa iyo idol, salamat. Sa iyo rin, shoutout Merson Kabady Vlog na nasa Oman naman. Ingat ka lagi dyan kabayan. At sa iyo rin, Lawrence Corig, shoutout sa iyo idol, go go go, Jean sabi niya. At sa iyo rin, Rodantes Sabida, shout out sa iyo idol, mamaya na ang game. At sa iyo rin, Disilito Molina mula sa Italy, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.